corals. Ngayon naman mga boss ay alamin natin ang isa sa mga environmental concerns lalong-lalo na pagdating sa mga corals. Kaya tututukan natin yan dito lamang sa Tutok Kalikasan. Ang mundo ay tinatawag ding blue planet dahil 2/3 nito ay binubuo ng iba't ibang anyong tubig at nababanaag ang kulay na asul. At kung sa kalupaan ay may mga nabubuhay na nilalang, ganon din naman sa karagatan. Isa na rito ang species corals. Sino ba namang hindi mabibighani sa iba't ibang hugis, exotic, makukulay at nagkagandahang coral reefs? Ang coral ay isang klaseng hayop, pero katulad ng madaming hayop na nakatira sa ilalim ng dagat, nakadikit sila sa ilalim para silang tanim na hindi nakakalipat sa ibang lugar. Kaya madaming nakakaisip na tanim sila, pero sila ay isang uri ng hayop. At kung may kagubatan tayo sa lupa, may kagubatan din sa tubig. Ang isang coral reef ay parang rainforest. Madaming mga organismo na nakatira sa coral reef, iba't ibang uring isda, iba't ibang uring mga organismo na walang backbone, yung gulugod, katulad ng mga jellyfish, mga starfish na tinatawag, or bituing dagat, at madami ring mga tanim, may mga habitats na kaanib ng corals, halimbawa yung mga seagrass, yung mga mangrove. Sadyang pinagpala ang Pilipinas dahil parte ito ng tinatawag na Coral Triangle. Ito ang bahagi ng mundo kung saan naninirahan ang maraming uri ng coral reefs. Ang Coral Triangle ay binubuo ng Malaysia, Indonesia, New Guinea, bahagi ng Australia at Pilipinas. Sagana ang Pilipinas sa coral reefs dahil sa magandang lokasyon nito. Mahilig ang corals sa maiinit na lugar kung saan sapat ang enerhiyang nakukuha mula sa araw para sa mas mabilis na paglaki. Gayunpaman, sabi nga sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Lahat ng ginagawa ng tao ay may epekto sa mga nilalang ng mundo. Hindi lamang mga tao, pati na rin ang mga hayop at halaman ay apektado. Nakakalungkot isipin na tila walang pakialam ang iba sa ng marine creatures. Pati ang mga corals ay umiiyak rin dahil sa pang-aabuso at kapabayaan ng tao. Hindi tumutubo ang corals kung maputik o madaming lupa na nahahalo doon sa tubig dagat. Isa yon. Nasisira rin ang coral reef kung masyadong madaming isda ang tinanggal doon. Pag na-overfish ang isang coral reef, maaari rin yan masira kung ang mga pamamaraan ng panghuli ng isda ay nakakasira ng corals, katulad ng paggamit ng mga explosives, mga gumagamit ng dinamita at cyanide. Malaki rin ang epekto niyan. Oo, malaki rin ang epekto ng mga maling mga gawain sa lupa na nakakadagdag sa polusyon na umaabot sa dagat. Noong nakaraang taon, tinatayang 7,000 ektarya ng seabed na sakop ng Moro Gulf at Sulu Sea ang pininsala ng mga mandarambong. Mahigit 21,000 pieces ng black corals ang kinuha nila. Sa kabila ng lahat, may mga bagong pag-asang dala ang mga naglalayong buhayin at paramihin muli ang mga nauubos na coral reefs. Gaya na lamang ng proyekto ng Department of Science and Technology na Philippine-Novation on Coral Restoration Program sa world-famous Island Beach Resort na Boracay. May nursery sa loob ng specially designed incubators na gagamitin para maparami ang corals mula sa coral fragments. Layunin din ng proyekto na ito na maibahagi ang proyekto sa iba pang parte ng Pilipinas. Sa katunayan, mayroon ding Coral Restoration Awareness Livelihood Project na nangangalaga sa marine areas sa Samal Island sa pamamagitan ng partisipasyon ng komunidad. Gaya ng tao, ang karagatan ay kailangan din ng doktor na tutulong para magamot ang mga sakit nito.
Malaking tulong ang partisipasyon ng bawat mamamayan sa pagsalba sa karagatan. Alright, talagang grabe, ang ganda talaga pag tinutuklas mo yung ganda ng Pilipinas, no? Alam mo, may kinukuha akong class ngayon sa UP pagdating sa marine life at talagang sobrang maiinggit talaga iba't ibang bansa sa sobrang yaman ng marine resources ng Pilipinas at natuklasan nga natin yan dyan sa Tutok Pilipinas. Tutok Kalikasan. Tutok Kalikasan.